Ang nobelang ito ay umiikot sa dalawang magkaibigan na sina Nena at Neneng, na kung saan nakasentro ito sa pagdurusa at patuloy na pagsubok sa kanila ng kapalaran ng buhay. Sa kabila ng lahat, may liwanag pa nga ba ang pagsikat ng araw? Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon? Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit ko umibig si Miguel. Ay nako, pwede bang itigil na natin ang usapin sa Miguel na yan? Sakit sa ulo lamang ang dala niyan. Masayang lang ang buhay ko sa kanya. Hindi ko dapat inilaan ang aking oras at atensyon sa taong walang ibang ginawa kundi ang uminom, maghanap ng away, mambabae at magsugal. Buti na lamang at nahimas-masang ka ng sinupong ko kay Aling Anday na magkarelasyon kayong dalawa. At hiniwalayan mo agad ang gonggong na yun. Hindi pa rin ako. Sa mga oras na parang may puta ko sa'yo. Sapagkat ipinaalam mo ito kay Inang, ngunit tama ka. Tama lang na iwan kang walang kwentang lalaki na yun. Hindi ko sasayangin ang buong buhay ko na nakatali sa kasal sa lalaking walang pangarap sa buhay. Naalala ko pa rin nun, malaman kung may kinakasama siya. Si Chayong. Nakawa rin ako sa babaan niya. Nahulog sa patibong. Tunay na nakakaawa. Naalala mo pa ba? Aray. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kaya pinaparamdam mo sa akin. Itigil na natin to. Nalaman ko pa may kinakasama kang ibang babae. Nililigawan mo pa. Ano ba ang tingin mo sa akin? Isang laruan? Kung yun ang gusto mo, wala akong magagawa. Umalis ka, hindi na kita mapipigilan. Hoy Nina, tama ka. May iba na ako at mas gusto ko siyang makasama. Mas maganda at sexy. At higit sa lahat, walang pakailamerang kaibigan. Kaya nga akala mo ay reyna ng sanlibutan. Salamat nga tayo at nakulong na yung sa gilid. Sa dami ba naman ng kasalanan at kasamaan niya? Tama lang yung sa kanya. Balita ko ay doon na rin siya binawian ng buhay. May iba nga, hindi pa tayo nakakakain ng tanghalian. Itigil lang muna natin ito at magpalamig. Tara na. Buti pa, maya. Ang babae sa likod ng paghihiwalay ni Nena at Miguel ay nagngangalang Chayong, isang dalaga na nakalaan ng pag-ibig para kay Narciso. Chayong, sige na. Minsan lang naman ito eh. Tsaka ikaw lang aking iniibig. Alam mo iyan, pagbigyan mo na ako sa aking gusto. Ano ba, Miguel? Pangilang ulit ko na bang sasabihin sa'yo na kahit kapirasong pagtingin ay wala akong maibibigay. Buo na ang loob ko na si Narciso ang aking pakakasalan. Iniwan ko na para sa'yo si Nina, pero nagmatigas ka pa rin ha. Bakit? May pagmamalaki ka na ba? Wala nang magandang idudulot ang usapan na ito. Aalis na ako. Bitawan mo ako, Miguel! Nasasaktan ako! Miguel! Maawa ka sa akin! Huwag kang maingay. Walang nakarinig sa sigaw, iyak at pagmamakaawa ng tulong ng dalaga. Mag-isa, takot at tulala. Dahil sa pangyayari, nagdalang tao si Chayong. Hindi niya gusto na magkaroon ng isang anak mula sa taong kinapopuotan niya. Ngunit wala na siyang magawa. Si Chayong ay nawala sa kanyang sarili. Labis na nakaramdam ng pagkalungkot at pagkabalisa. Hindi alam ang gagawin. Sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy niya ang buhay. Kahit hindi ito masaya. Ginawa niyang ninong si Narciso ng kanyang dinadala. Ito na lamang ang naisip niyang paraan upang magkaroon ng koneksyon sa kanyang naudlot na pag-ibig para kay Narciso. Hindi na niya muling kayang magmahal at magtiwala sa mga tao. Isang araw, dinalaw ni Narciso ang kanyang inaanak. Nabangga niya si Neneng na maghahatid ng tahing damit para kay Chayong. Ikaw at ikaw ang pipiliin ko sa araw-araw. Hindi ako magbabago aking mahal. Ako'y sa'yo, pangako. Ikaw na rin ako mahal. Hindi ako gagawa ng bagay na magtutulog ng pagsabi. Ikaw lang ay sapat na tao sa akin. Sa kabilang dako, habang masaya si Neneng sa kanyang buhay pag-ibig, umuwi naman si Nena sa kanyang sariling bayan dahil sa pagkamatay ng kanyang amain. At dahil dito, isang pag-ibig pala muli ang magbubukas para kay Nena. Wala pa rin pinagbago sa lugar na ito? Tahimik at payapa pa rin. Tulad ko ng sod. Nena, ikaw na ba yan? Sandali. Uy, kamusta na? Ang tagal natin hindi nakapagkwentuhan ha. Ang dami na nangyari. Marami na nangyari ngayon, wala ka pa rin pinagbago. Bakit makilala mo pa ako? Siyempre naman, bakit ka magkakalimutan ng aking kababata? Kamusta ka naman sa lungsod? Iba ka yun ito. Biro lang. Minsan-minsan, kapag gusto kong balikan ng alaala dito sa nayon, kahit na isa na akong utila, kung iniisip kita noon, hindi ko ramdam ang pag-iisa.
salamat. Ano ka ba? Wala yun. Basta kung kailangan mo na makakausap, o kahit simpleng kakwentuhan, nandito lamang para sa'yo. Nasaan? Di nagtagal ay nagkaibigan ng dalawa at nagpakasal. Inibitahan ni Nena si Neneng at Narciso sa kanilang kasal. Sa kasalan, dito nakita ni Isko si Neneng na sa unang bungad pa lang ay sumibol na ang pag-ibig nito patungo sa kanya. Ano yung nakita ko? Kailan pa, Neneng? Kakamali ka ng pag-unawa sa totoong nangyari, Narciso. Hindi ko magagawang ikaw ay lokohin. Pero ano yung nakita ko? Isang lalaking bilis-bilis umalis sa ating tahanan. Wala ka sa aking binanggit tungkol dito. Sumagot ka! Magpapaliwanag ba ako ay pakikinggan mo? Para ano ka? Saan ka pupunta, Narciso? Patawad, ngunit hindi ko kaagad nasabi sa iyo. Ngunit walang namamagitan sa amin ni Isko. Ikaw lamang ang aking minamahal. Bitawan mo nga ako, kasi nungalingan. Naku, huwag mo na akong hanapin at ayaw ko na rin makarinig ng salita mula sa'yo. Dinamdam ni Neneng ang pag-iwan ng asawa. Pumunta siya kina Nena at sa likod ng pag-ilaw ng kaibigan ay... Neneng? Neneng! Neneng, gumising ka! Neneng! Neneng, huwag mo akong iwan! Neneng! Hindi magandang biro to! Neneng! Narciso, ito nga pala ang niyam na tinatawag sa iyo. Kung saan kami bumalik ka. Matagal ka na niyang hinintay. Paalam, ngunit sa tingin ko ay ito na ang huli kong sasambitin ang iyong ngalan. Patawad ngunit napagod na akong maghintay sa taong hindi ko alam kung kailan pa babalik. Kung babalikan ng oras na iyon, ipipilit ko na ipagsigawan ng aking nararamdaman sa tuwing tayo ay magkasama. Mula sa iyong mga mata hanggang sa iyong malalalim na ngiti, babalikan ko ang panahon na kung saan inuubos ang oras sa pagbabasa ng mga libro na tanging ikaw lamang ang nakakaintindi. Ngunit dahil sa iyo ay natuto ng napakaraming bagay na hindi lamang sa mga aklat matatagpuan. Ikaw na nagbigay ng bagong kulay sa aking mundo. Simula nang ikaw ay dumating, wala nang hiningi pang iba. Kung hahayaan ay uulitin ko ang bawat sandali na tayo ay magkasama. Ngunit ngayon, dahil sinanay mo ako sa iyong yakap at mainit na pagtanggap, nahihirapan akong kilalanin ang sarili sa aking pag-iisa. Nakakatakot. Nasanay na ako sa payapa mong dala. Hindi ako patahimikin ng aking isip kung paano ko nais maayos ang ating relasyon. Hayaan mo akong ihayag ang aking tunay na damdamin, Narciso. Ikaw, simula noon hanggang ngayon, sa tuwing malayo ka ay hangad ko lamang ang iyong iligtas na pagbabalik. Walang sino man ang makakapagpabago ng aking puso at isip. Ikaw at ikaw. Patawad muli sa mga bagay na hindi ko nasabi. Ito ang aking paliwanag. Paalam. Nena, gising, gising! Binabangungot ka ata. Gumising ka, Nena. Si Neneng po. Ano ka ba, Nena? Mag-iisang taon lang patay si Neneng.